Tayo po ay dadako po sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa isa po uling napaka-familiar na talata sa aklat po ng Galatia. Galatians chapter 5 from verses 16, apat lang o limang talata lang, 16, 17, and then 24 to 26. Yan po yung ating talatang babasahin. Galatians chapter 5, 16, 17, and then 24 to 26. Tayo po'y tumayo at basahin po natin ang talatang ito. Sulat po ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Galatia. Nandiyan na po ba kayo? Okay, basahin po natin. Anumang version meron kayo. Handa? Basa. This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh, and these are contrary the one to the other, so that ye cannot do the things that ye would. 24. And they that are Christ have crucified the flesh with the affections and lusts. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Let us not be desirous of vain glory, provoking one another, envying one another. Tayo po'y manalangin. Aming pagpalang Diyos, aming Ama, kami nga po'y nagpapasalamat na muli sa inyo pong kabutihan sa amin. Salamat po, Panginoon, na inyo pong pinatigil ang ulan ngayong gabi, na hindi po naging dahilan sa amin upang mahirapan kami sa pagdako sa lugar na ito. At salamat nga po, O Diyos, sa mapayapang gabi na ibinigay mo sa amin. At amin pong pinapasalamatan din po kayo sa inyong banal na salita na amin pong pagbubulayan. At sila mga wala, Panginoon, pagpapalain mo rin po, gagabayan mo rin po. Inaalaala din po namin ang mga kapatiran na naroroon po sa mga mabahang lugar, sa Greater Manila, sa Bulacan, sa Pampanga. Alam po namin, marami po kami mga kapatiran. Kayo po, O Diyos, ang patuloy naming inaasahan na magbibigay ng pagpapala. Ama, amin din pong kinikilala ang amin pong mga kahinaan, kasalanan, pagkukulang, at salamat po sapagkat kami po'y nilinis mo na doon pa sa krus ng Kalbaryo. O Diyos, ito po'y aming dalangin at hinihingi po ang lahat sa dakilang pangalan ng inyong anak, ang Panginoong Jesus. Amen. Tayo po'y magsiupo. Okay, salamat po sa Panginoon. At tayo nga po ay nandirito sa gabing ito na tayo nga po ay sumasamba sa ating Panginoong Diyos. Sabi nga po ng ating talata sa verse number 16, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. So ngayon pong gabi, ang atin pong paksa ng pag-aaral ay tungkol po sa paglakad sa gabay ng banal na Espiritu. Yan po ang ating papaksain, walking under the leading of the Holy Spirit. Paglakad ayon sa gabay ng banal na Espiritu. So yan po ang ating pag-aaral ngayong gabi. Ang ating pong pag-aaralan nga po ay tungkol sa leading of the Holy Spirit. Kung mayroon pong isang napakahalagang bahagi sa buhay nating mga mananampalataya ay ang gabay o paglakad ayon sa gabay ng banal na Espiritu. Tama po ba, mga kapatid? Yes. Yun po yung napakahalaga. Lahat ng mga bagay na espiritual, magagandang bagay ng Panginoong Diyos ay hindi natin may sasagawa unless na tayo po ay lumalakad
sa gabay ng banal na Espiritu. Yung mga sinasabi ng awit, bringing in the shades. Dalhin natin ang mga tangkas. Yun po'y gawain na magandang gawin, pero hindi po tayo makagagawa ng gawain ito hanggat hindi tayo pinangungunahan ng banal na Espiritu. Hindi tayo magiging totoo sa ating ginagawa. Maaaring makapagpakita tayo na tayo ay gumaganap ng isang gawain, pero kumbagay pang sandalian lamang, sapagkat wala nga po yung gabay ng banal na Espiritu. Ang dami nating mga magagandang gawain at ang lahat ng iyon ay nangangailangan ng gabay ng banal na Espiritu. Katulad ngayon, ang gawain po ng panalangin. Ay isang napakahalagang gawain, pero ito po ay hindi natin tunay na mapagtatapatan hanggat wala ang gabay sa atin ng banal na Espiritu. Maaring pasulpot-sulpot lamang tayo or superficial lamang ang ginagawa natin. Maaring tayo nandirito, pero ang puso natin at ang kalooban natin ay wala dito. Pwede po mangyari. Kaya po napakahalaga ng gabay ng banal na Espiritu. Dito po tayo makalalakad ng proper bilang isang Kristiyano. Yung lakad na maayos. Masasabi po natin ang gabay ng banal na Espiritu ay siyang maglalagay sa atin sa isang ideal na buhay Kristiyano at hindi po yung kabaligtaran nito. Ano ba yung kabaligtaran na binabanggit ng ating talata? Diyan po sa talatang 19 hanggang 20 ay nadidiyan po yung hindi ka ginagabayan ng banal na Espiritu kundi ng laman. So yun po ang mangyayari. So mga kapatid, napakahalaga po na tayo ay ginagabayan ng banal na Espiritu. At hindi nga po tayo makagagawa ng anumang bagay na maganda sa ating buhay. Kaya nga po, nililinaw natin, napakahalaga na tayo po ay ginagabayan ng banal na Espiritu sa ating buhay. Tama po ba, mga kapatid? Napakahalaga po nung bagay na yun. Gusto po ba natin na ang buhay po natin ay pinangungunahan ng banal na Espiritu? Of course, sasabihin po natin, gusto po natin. Karaming magagandang bagay. Pag binabasa natin ang Bible natin, napakaraming magagandang bagay. At yun po mga bagay na yon ay hindi natin magagawa hanggat ang banal na Espiritu ay hindi nagiging gabay ng ating buhay. So, kumusta po ang buhay natin? Ginagabayan po ba? Masasabi kaya natin na ako ginagabayan ng Diyos. Ako ginagabayan ng banal na Espiritu. Ano kaya? Sa ating honest na opinion. Masasabi kaya natin na talagang yung buhay na ipinakikita natin ngayon ay dahil ginagabayan tayo ng banal na Espiritu. Ano kaya? So, sana po mga kapatid, na-evaluate natin ang ating sarili, tinitingnan natin, alam ko ako'y ginagabayan. Pero kung hindi, at laman lamang yan, hindi tayo makakapagtagumpay. At kung hindi nga, ay maganda po na ating pinagsisikapan na yung buhay nating yaon ay magabayan ng banal na Espiritu. At naririyan ang banal na Espiritu. Ano po? Yun yung dapat. So napakalinaw po dito sa ating binasang talata. Walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust
of the flesh. Okay. So, ang flesh ang nagpapasama ng ating buhay. Ang espiritu ang nagpapaganda ng ating buhay. No? Dalawa lang naman eh. The flesh and the spirit. Kung tayo po'y ginagabayan ng espiritu, maganda ang buhay natin. Kung tayo ginagabayan ng laman, pangit ang buhay natin. Yun lang naman eh. Kaya nga po ang tanong, sino ang gumagabay sa atin? Is it the flesh or is it the spirit? Okay. At dapat po ay maging malinaw sa atin ang bagay na ito. Yung nagpapakilo sa atin, yung ginagawa natin, yan ba ay sangayon sa gabay ng banal na espiritu? O yung atin lang sarili, yung ating mga pagnanais, at hindi talaga ang banal na espiritu? Alam po ninyo, nilinaw sa atin ng talata, ang magandang buhay ay nakasalalay lang sa buhay na pinangungunahan ng banal na espiritu. Very clear eh. Ano ha? Walk in the Spirit and you will not fulfill the lust of the flesh. Very clear. No, sabi po diyan, tayo lumakad sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang pita ng laman. Okay? Ano? Nandiyan sa Bible niyo, tiyak. Pero ilan nga po kaya sa atin, tayo nga kaya sa ating buhay ay, sa mga ginagawa natin ay under the guidance of the Holy Spirit or under the guidance of the flesh of ourselves. Okay? Tanungin niyo inyong sarili. I-gauge natin ang ating sarili para masabi niyo, masagot ninyo. Hindi ko kinakailangang i-judge kayo o hindi niyo ako dapat i-judge. Kayo mismo ang titingin sa iyong sarili. Na? Pag tiningnan mo sa liwanag ng banal na kasulatan, ang iyong sarili, alam kong ako'y lumalakad sa Panginoon. Alaman mo yon. Alam kong laman ang gumagawa sa buhay ko. So dapat nakikita natin yon. So mga kapatid, naririyan po ang ating talata na sinasabi, walk in the Spirit and you will not fulfill the lust of the flesh. Okay. Nakakalungkot po minsan, sa halip na tayo nga po'y napapangunahan ng banal na espiritu, napapangunahan tayo ng laman. Pero ngayon pong gabi ay nais po nating bigyang pansin yung paano tayo makakalakad under the leadership or leading of the Holy Spirit. Okay. Paano po ba? So, tatlo po lamang ang aking ibabahagi mula po sa ating binasang talata. Paano po ba tayo makakalakad na ginagabayan ng banal na espiritu? Maganda po yun, ano ho? Maganda. Yes, alam natin maganda, pero paano mangyayari sa buhay ko? Paano mangyayari sa buhay ninyo? Paano mangyayari sa buhay ng lahat ng Kristiyano? Kayo po ba'y willing? Okay. So number 1 po, mula po dyan sa talatang yan, verse number 16, ang sabi, this I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Number 1 po ay kinakailangan po nating
ibigay sa Panginoon. We ought to surrender our life to the will of the Holy Spirit. A surrendered life to the will of the Holy Spirit. Yun po yung una. Okay. So, kinakailangan po nating isuko ang buhay natin, magkaroon tayo po ng isang sukong buhay sa kalooban ng banal na Espiritu. Okay. So, yun po yung sinasabi rito walk in the Spirit. Lumakad tayo sa Espiritu. How? So, napakasimple lang ang katugunan. There must be a surrendering of ourselves, of our life, to the will of the Holy Spirit. Kinakailangan po natin yon. Napakalinaw po sa ating talata. Alam po niyo mga kapatid, ang nagiging problema ng Kristiyano, kung bakit po hindi siya makalakad sa pangunguna ng banal na Espiritu, ay hindi dahil sa di niya alam ang kagustuhan o kalooban ng Diyos. Hindi po yun ang dahilan Dahil tayo nagbabasa ng Bible Kundi, ang di suko o ayaw isuko ang buhay sa Panginoon. Tama po? Yun po yung nagiging dahilan natin As Christians, alam natin, ito ang kalooban ng Diyos. Ito ang kalooban ng Diyos. Ito yung magagandang kalooban ng Diyos na sinasabi, katulad nga ng binabanggit po sa verse number 22 and 23. But the fruit of the Spirit is love. Yung ikaw ay umiibig, yung agape love, yung joy, yung peace, yung long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, at marami pa mga bagay na magaganda. Yung binanggit nga po natin dito na yung soul winning, yung umawit sa Panginoon, ibinibigay mo yung iyong talento sa Panginoong Diyos. Alam natin maganda ang lahat ng mga iyon. As Christians, alam natin yun. Hindi na natin itatanong, ano ba yung mga kalooban ng Diyos? Ano ba yung sinasabing kalooban ng Banal na Espiritu? Kumbaga, very clear na sa atin yan. Tama nga po ba? Alam na natin yun Alam na natin na ang tama sa atin ay yung tayo'y maibiging Kristiyano. Lover of peace tayo. Tayo ay nagagalak na Kristiyano. Tayo ay marunong magtiis na Kristiyano. Tayo ay mahinahon. Alam natin yun. Pero ano ang problema? Yung ayaw nating isuko ang ating sarili. Tama po? Yun So, paano mangyayari na ako'y gagabayan ng Banal na Espiritu? So, kinakailangan magkaroon ka ng kaisipan sa iyong sarili na iyong isusuko ang iyong sarili sa kalooban ng Banal na Espiritu. Okay. Kahit na po gaanong karaming alaman natin, ay hindi makikita ang buhay natin. Hanggat hindi natin isinusuko ang ating sarili sa Panginoon. Meron tayong mga inaawit sa ating songbook, sa ating Christian songs, I surrender all. Diba? Sino nakaawit na ng awit na yan? Naawit na natin dito yan. Pero alam nyo, awit lang yan
Nagiging awit lang yan pero hindi totoo. Nababanggit lang yung I surrender all dahil nasa awit. Pero sa application, wala. Ang nasusunod pa rin yung gusto natin, yung mga kapritsyo natin. Pero inaawit natin yung I surrender all to Thee, my blessed Savior, I surrender all. Sa awit. Pero hindi totoo. Amen? Kaya po mga kapatid, pinag-uusapan natin ang bagay nito at alam ko po na kung ang buhay nga po natin ay matututo nating isuko ang kalooban natin sa kalooban ng banal na Espiritu ay mag-iiba ang takbo ng ating buhay. Mag-iiba ang takbo ng ating buhay. Pero buhat nun tayo maging Kristiyano, nakaroon na ba ng malaking changes sa buhay natin? O ganun pa rin? Alam lang natin tayo palangit. Pero kumusta yung takbo ng buhay? Kaya ganun, ay hindi pa naisusuko sa banal na Espiritu. Alam po ninyo mga kapatid, ang nakikita ko po sa Bible ay ang bagay na hindi po tayo pupwersahin ng Diyos. Hindi siya gagawa ng magic sa ating buhay. Hocus-pocus, bago ka na ngayon. Hindi ka na tulad ng dati. Dito po, makikita nyo sa pangungusap na yun, meron po tayong obligasyon. Walk. Magsilakad kayo. Ibig sabihin, you have your duty to execute, to follow. So, titingnan mo ngayon, ito yung kalooban ng Diyos, nakikita ko ito yung kanyang kalooban sa aking buhay, then, ako'y dapat susunod. Magpapailalim ako sa sinasabing ito ng Diyos sa akin. Pero hanggat ang umiiral ay yung paring sarili, walang pagbabago. Alam lang natin, ang sinasabing ito yung bunga ng Espiritu. Pero yung katotohanan nun, hindi makikita sa atin. Kinakailangan po ang responsibility ay ma-exercise natin sa ating sarili. Amen? So, kinakailangan po tayo gumawa ng isang hakbang. Kaya nga, sabi ng Romans 12:1. Anong sabi ng Romans 12:1? Yes. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable, which is your reasonable service. I beseech you. Hindi tayo minamagic. Nakikiusap. Kumbaga, you ought to make your decision. Do your part. Yun po ang sabi. At yun po'y malinaw na sinasabi ng banal na kasulatan. So huwag nating i-expect na magmamagic ang Holy Spirit sa ating buhay. Ipapaunawa lang sa atin ang Holy Spirit. At alam ko nagbabasa tayo ng Bible. Nagbabasa nga po ba kayo? Okay. Marami na tayong alaman. Pero yung tunay na pagbabago ay nasa desisyong ating gagawin. Of course, hindi natin inaalis
ang bahagi ng Diyos. Given na yun. Kumbaga yung lahat ng part ng Diyos, ginawa niya na niya at ginagawa niya. Pero meron kang part dito sa paglakad na ito. Aha. Amen, mga kapatid? Walk in the Spirit. At yung sinasabing responsibility mo. Responsibility nating lahat. So, gusto mong makaranas ng leading of the Holy Spirit, you ought to surrender your life to the will of the Holy Spirit. Amen? Aha. Isuko mo ang kalooban mo sa kalooban ng banal na Espiritu. Okay. Yan po. James chapter 4, 7 and 8. Ano sabi ng James? Basahin natin at sayang naman yung pagkakalagay ko ng talata. 7 and 8. Submit yourselves therefore to God. Yan na sabi. Submit. So, very clear ang instruction. Isuko mo ang iyong sarili sa Diyos. Resist the devil and he will flee from you. Draw nigh to God. Lumapit ka sa Diyos and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinner, and purify your hearts, ye double-minded. So, tinutukoy dyan tayong mga mananampalataya. Na? Andyan po yung duty natin. Duty ano? Magsuko ng ating sariling kalooban ng ating buhay sa kalooban ng Holy Spirit. Amen. Okay. Number two. So, ano sabi ng Galatians 2:20? Now I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I. No? And the life which now I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. Okay? 1 Corinthians 9:27. Sapagkat sinusunod ni Apostol Pablo ang Holy Spirit. Tama, ano ho? Anong ginagawa niya? Dinidisiplina niya ang kanyang sarili. Okay. Dahil sinusunod niya ang Holy Spirit, dinidisiplina niya ang kanyang sarili. Okay, number two. Diyan pa rin po sa ating Galatians na binabasa. Ano pa pong nakikita natin dito? Para sa isang buhay na ginagabayan ng banal na Espiritu, mayroong leading ang Holy Spirit. Number 2, okay, ang sabi po ng ating talatang binasa, basahin uli natin yung 19 and 20 hanggang 23. Now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulation, wrath, strifes, seditions, heresies, envying, murders, drunkenness, reveling, and such like, of which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. So number 2, hindi po lamang na isusurrender natin ang ating buhay sa kalooban ng Holy Spirit. Number 2, there must be a saturation, a saturated life to the Word of the Holy Spirit. Saturated life into the Word of the Holy Spirit. No? Kinakailangan po ang buhay po natin ay saturated.
sa salita ng Diyos, ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang author ng Bible. Ano ho? Okay. Pag sinabing saturated life, anong ibig sabihin ng saturated? Naintindihan natin? Okay? So, pagka salitang Batangueño ang ating pinakinggan, anong salita ng Batangueño sa saturated? Hindi common. Ano na naaalala yung salita ng Batangas? Pulog. Yan. Pulog na pulog, ika. Alam niyo yung salita na yon? Salita ng Batangas yun. Pulog na pulog, ika ng putik. Yan, ibig sabihin, putiking-putikin. Di ba ga? Pulog. Ayan. Okay. So, kung ano po ang nakaka-saturate sa buhay mo, ay yun ang magpapaikot ng buhay mo. Kung ano ang nakakulapol sa buhay mo, kulapol. Yun ang magpapaikot ng buhay mo. Tama ba yung sinasabi ko? Di ba meron tayong kasabihan, sabihin mo sa akin ang kasama mo at sasabihin ko kung sino ka. Yun din yun eh. Kaya kung ano, bagong bersyon, kung ano ang nakakakulapol sa buhay mo, yun ang magpapaikot ng buhay mo. Tama po? Ngayon, pag ikay merong isang gamit na inilublob sa langis, anong makikita mo sa iyong inilublob? Kulapol ng langis. Di ba? Yun eh. So, yun din po sa buhay natin. Kinakailangan po ay saturated tayo ng salita ng Diyos, ang banal na kasulatan. Right? Kinakailangan saturated tayo ng salita ng Diyos para tayo ay magabayan ng banal na Espiritu. Ay, anong gagabay sa iyo? Wala ka namang salita ng Diyos. No? Gusto mong makitang ikay magandang maganda, wala ka namang pampaganda. Ay, gusto mong maamoy kang mabango, wala ka namang ini-apply na pabango. Oy, paano ka babango? Di ka? Ay, kinakailangan mag-spray ka ng pabango para ikay maamoy na mabango. Tama? Aywan ko kung sala yung sinasabi ko. Naalaala ko nung kami nasa Bible School. Palagi doon may nakalagay na pabango, pakuraban. Sino nakagamit nun? Pakuraban? Ay di palaging nasa harap ng salamin. Kahit na sinong napunta roon. Brad, pahingi ha? Wala naman yung kinakausap. Oo, siya rin sasagot, wag mo lang uubusin. Tanong niya, sagot niya, oo Brad, wag mo lang uubusin. Psst, psst, psst. Hanggang naubos. Sabi ng isa okay ito. Ay yung pakroban at saka yung patis, magkakulay na magkakulay, pinuno ng patis, kalahati.
ini-spray. Amoy patis. Kaya po mga kapatid, kung ano yung nagsasaturate ng buhay natin, yun ang makikita sa iyo. Pagka pabango ang iyong ini-spray sa katawan mo, tiyak na mabango ka. Pag-ipot ng manok, ay di amoy kang ipot ng manok. Pero ano ba yung nagpapaganda sa buhay ng Kristiyano? Salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Kaya dapat magkaroon ng saturation sa buhay natin. Amen? Amen? Oo. Kinakailangan natin yun. Huwag lang natin nakikita. Ating binabasa at tinitingnan mabuti. Itong kinakailangan ko para gumanda ang buhay ko, para yung gabay ng banal na Espiritu ay mangyari sa akin. No? Ay gustong tumaba, ay hindi naman nakain. Di ka? Nakakasagi yata ako. Nakain. Ay lalo na kung hindi nakain. Ang taba ay kanya'y kapit sa buto. Kapit ika sa buto ang taba niya. Kaya ganyan yan. Ay lalo na kung hindi nakain, meron naman talagang katawan na yun na. Pero strong. Pero ang pinag-uusapan po natin ay yung Word of God sa buhay natin. Kaya napakahalaga niyan Yan magre-reflect sa atin Kung gusto nating lumakad ayon sa Espiritu, kung gusto nating gumanda ang takbo ng ating buhay. Right? Kung gusto. Yun ang punto. Kung gusto ay ayaw, ay hindi nga gaganda. Okay? Parang gamot yun kahit na masama ang lasa, sige, inom. Magpapalakas sa akin yan Sige, binabasa ang Bible. Pag binasa mo yan, papakita sa iyo, ikaw ito, ganito ka. No. Sabi mo naman, Panginoon, gusto ko pong makasunod sa iyo. Sinasabi mo, malinaw, Panginoon. Okay. Tingnan po natin ang Lucas 6:45. Luke 6:45. Ano sabi ng talata? Okay. So, yung part dito, yung last part. No, basahin na rin natin ang lahat. A good man out of the good treasure of his heart bringeth forth that which is good. Siyempre, good siya No. And an evil man out of the evil treasure of his heart bringeth forth that which is evil. And this is the point na nais kong makita. For of the abundance of the heart, galit sa akin ng butiki For the abundance of the heart, his mouth speaketh. Diba? Ang ibig kong sabihin, kung ano ang nakakasaturate sa iyo, yon ang makikita sa iyo. So dahil yung kanyang puso ay abundant sa ganong bagay, kaya yun ang sinasabi niya. Ay kung salita ng Diyos ang nandidiyan at talagang siya galak na galak sa salita ng Diyos. Sabi niya, gusto kong ako'y ginagabayan ng banal na Espiritu. Gusto kong maging maganda ang takbo ng buhay ko. Ay tiyak, nasasalitain din niya ay tungkol sa Panginoon at gagabayan siya ng Diyos. Amen? Tama po?
Naalala ko yung sabi ni Brother Nelson Serrano. Yun daw carrots ay pangpalinaw ng mata. No? Ay siya kumain ng kumain. Yung kanyang balat nagkulay dilaw. Di ba yung sabi? Ano, Sister Doris? Sumubra. Nagkulay dilaw din. Dahil sobra na. Okay. So, sino gang kulay dilaw dito? Mga nangangain ng carrots. So, ang puntos natin, pag sinaturate natin ang ating sarili na salita ng Diyos, yun ang makikita sa atin. So, gusto nating lumakad ayon sa Espiritu, wala naman tayong salita ng Diyos, imposible. Yung nga sabi ko, gusto mong tumaba, wala ka namang kinakain, imposible. Amen? Okay. So, anong puntos natin? A saturated life into the Word of the Holy Spirit. Okay. 2 Timothy 3:16-17. Maganda yung talatang iyon. Ano sabi ron? Maganda yung talatang iyon eh. Yan isa ulo ng mga estudyante. So, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. And then sabi rito, that the man of God may be perfect, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal. Thoroughly furnished unto all good works. So, nandoon, nagiging maganda. Nagkakaroon siya ng isang buhay na guided by the Holy Spirit sapagkat sinasaturate niya ang kanyang sarili ng salita ng Diyos. So, kaya ganda yung performance. Kaya pag ang buhay mo ay hindi maganda ang pinapakita, it is because ang buhay mo ay hindi napapakain ng salita ng Diyos. Amen? Okay, last. 22 and 23, Galatians. Okay, ang sabi po ng talata, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Okay. So, pangatlo po, hindi po lamang saturated life into the Word of God, kundi a satisfied life into the wealth that will produce by the Holy Spirit in your life. You will be satisfied in your life of the wealth na ibibigay sa iyo ng banal na Espiritu. So, ibig sabihin ko, yun ang kinatutuwaan mo ngayon. Saan ka ba masaya? At ano ba yung dapat magpasaya sa iyo? Abay, maganda itong sinasabi sa verses 22 and 23. Maganda itong sinasabi ng 22 and 23. Amen? So, kung ito'y maganda, dapat kang natutuwa dito sa sinasabing ito. Okay? Satisfied ka sa ginagawa ng banal na Espiritu sa iyong buhay. Tuwa ka. Naghihintay ka doon sa bunga ng banal na Espiritu. Gusto ko pong ako'y bumait. Gusto ko pong ako'y maging maibigin. Gusto ko pong ako'y maging umiibig ng kapayapaan. Gusto ko po ng kahinahunan, ng kabutihan, ng kahinahunan. Gusto ko pong ako'y matuto ng pagpipigil sa aking sarili. Okay. Maganda yun. Yun ang ikinagagalak mo. So, sa madaling salita, yung paggawa ng banal na Espiritu
ay mangyayari sa buhay mo. Pero kung hindi ka tuwa roon, gusto ko yung buhay na yung kabila. Ano ba yung buhay nung kabila? Ano yun? Yun. Mangangalod niya. Yung marumi. No? Yung makalaman, yung mananaba sa Diyos-Diyosan, yung mangkukulam, yung magagalitin. No? Yung gusto kong buhay. Oo. Yung mapaghimagsik. Yung mainggitin, yung mamamatay tao. Yung ako'y palaging lasing, yan ang gusto ko. No. Eh siyempre, hindi ka nga mag-i-enjoy sa guidance ng Holy Spirit. Pero, kung gusto mo ng isang buhay na maayos, ginagabayan ng Banal na Espiritu, alam naman natin na maganda nga ang gabay ng Banal na Espiritu, then, kinakailangan ang iyong satisfaction. Kaya nga meron tayong awitin kahit na kubo. Sa English, I'm satisfied. I'm satisfied with just a cottage below. Diba? And then, ang sabi ng koro, I've got a mansion. Ay, baliktarin mo yun. Pag ang inawit mo, I'm satisfied with a mansion below. I've got a cottage in the heaven. No? Ay, hindi ka nga gaganda ang buhay. No? So, mga kapatid, sana po'y nakita natin ang sinasabing ito. So, alam natin ang pinuproduce ng Holy Spirit, maganda. Okay. Pero ang nakakalungkot po, maraming Kristiyano ang nahahalina, nararahuyo sa buhay na alok ng mundo kaysa buhay na ibinibigay ng banal na Espiritu. May mga Kristiyano natuwa na sabihing siya'y kamukha ng artistang si Kuan. No, ganun kamukha pala ako ng artista. Di ba pag nabanggit na kamukha ni, sino yung mga artista ngayon? Wala akong kilalang artista Yung si Fernando po. Namatay na. Oo. Alam nyo yun tayo nahanga tayo sa mundo, yun ang gusto nating maikabit sa atin. Kamukha ka kung sinong artista yan. Pukwang. Kamukha ka ni Pukwang. Okay. Yun minsan tayo. Okay, so sa halip na yung ibinibigay ng banal na Espiritu, So, huwag po sanang ganon. Okay? So, ang sabi ni Apostol Pablo, 1 Corinthians 11:1. Ano po ang sabi ng talata? Tatapos na tayo. 1 Corinthians 11:1. Sabi rito, be ye followers of me. Magsisunod kayo sa akin. Gaya ko naman kay Kristo. Ako ang inyong sundan, sabi ni Paul. Gaya ko namang sumusunod kay Kristo. Hindi yung artista na pagdating ni sinong napunta dyan mga artista? Kaya wala sa church. Nakaabang doon sa artistang darating. Alam nyo, nakakahiya na kaya kayo wala sa church dahil merong artistang dadating
No? Alam nyo, nakita ko lang artista. Sa tanang buhay ko, personal. Yung artistang nangangampanya rito, sino yun? Yung Christopher. Yan lang ang nakita ko. Wala pa akong nakikitang artista. Hindi pa ako nagbabadiyang, nagbabantay sa tabi ng daan. No. Pero may mga baptist, dadaan lang yung artista ay nakakahilira din sa daan. Diga? No? Maigi pa si brother, ayaw ang dadaan, di at ako'y manunood. Walk in the Spirit. So, kinakailangan natin ang gabay ng banal na Espiritu. At para mangyari yon, ano nga yung ating sinabi? Dapat ay mayroong sukong buhay sa kalooban ng banal na Espiritu. Pangalawa, mayroong saturated na buhay sa salita ng banal na Espiritu. At pangatlo, ay mayroong nasisiyang buhay sa kayamanan na ibibigay at ibinibigay ng banal na Espiritu. So, and then the last, ang sabi po ng ating talata. Ano po ang sabi doon? Ang ganda ng last 3 verses ng Galatians. Panawagan eh. Ano sabi? Okay. So, doon sa huli. So, and they that are Christ have crucified the flesh with the affection and lust. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. And let us not be desirous of vain glory. Amen? So, salamat po sa ating pag-aaral. Sana po ay nakapagbigay tayo ng hamon sa gabing ito. Tayo po'y manalangin. Aming Panginoon, salamat po sa inyo, sa inyong banal na salita. Tunay po, Ama, na napakahalaga pong matutunan namin ang lumakad na nasa gabay ng inyong banal na Espiritu. Kami nga po ay nangangailangan palagi ng inyong patnubay. Ito po'y aming hinihingi sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.